Pag-usapan po natin, ito pong fake news. Sampal sa mukha po mga kabida, na kuryente, na sunog. Ito pong GMA, dito ho sa kanilang balita, patungkol po mga kabida sa application po, ni dating Pangulong Rodrigo Duterte for asylum, sa China. Nang sabi ho sa balita po ng GMA, dinenay daw, okay, yung asylum application po ni FPRRD. Dahil ho sa balitang ito, dami hong apektado yung mga supporters po ng dating Pangulo, dami hong napaisip, napatanong kung bakit nangyari ito, kung bakit hindi ho inapprove, bakit dininay, kung tutuusin, magkaibigan itong China at saka itong si Digong, So parang ganun nagkaroon po ng wrong perception yung mga tao sa China dahil ho sa balitang ito, kabida. As if gospel truth na po, Mantakin nyo yung balita po nila, posted po ito, March 20, 2025, alas 10:26 po ng gabi, sa GMA News Online. Ang sabi po dito, Duterte denied asylum in China before ICC arrest, says source who detailed arrest. Ayun. So meron po silang source. Yung source po nila maling-mali. Okay? Fake news. Bakit? Kasi ito, babasahin ko po. Patunay po itong mga kabida na fake news ito, Alright? Ito po, balita ng News 5, posted 3 hours ago. Babasahin ko po, Nilinaw ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Guo Jiakun na wala silang natanggap na anumang asylum application mula kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Iginiit ni Guo na nagpunta si Duterte sa Hong Kong para sa isang private vacation. Matatandaang paglapag ni Duterte sa Pilipinas mula Hong Kong ay inaresto siya sa bisa ng International Criminal Court arrest warrant. Kaugnay ito ng investigasyon sa umano'y crimes against humanity sa madugong war on drugs ng dating Pangulo. So yun po, yung balita, denial po ng Chinese Foreign Ministry po mga kabida patungkol ho dito sa balita po ng GMA News Online. Wala ho daw katotohanan kasi unang-una po wala pong aplikasyon. Walang dokumento na isinabmit Okay? O paano ho i-deny yung asylum application wala hong mga dokumentong isinabmit. Hindi ho nag-attempt si Digong na mag-apply for asylum. Unang-una po wala ho sa karakteristik po ni Digong po mga kabida na tumakas Diba? Kung tutuusin yung arrest warrant na yan, alam na po ni Digong doon pa lang sa Hong Kong. Doon pa lang sa Hong Kong, alam na po ni Digong na possibly, pag balik po niya ng Pilipinas, baka aarestuhin po siya, So, kung tutuusin, pwede na po gawin niyang opportunity yung pagpunta po niya ng Hong Kong na hindi na po babalik. Kasi unang-una po, pwede po siya makapag-apply po ng asylum either sa Hong Kong or sa China. Kasi madali lang po sa kanya kasi magkaibigan ka Itong si Xi Jinping at saka ito pong si Digong, Nung time po ni Digong, okay, may magandang relasyon po itong China at saka Pilipinas. Pero hindi ho ginawa yan ni dating Pangulong Duterte mga kabida kasi gusto ho niyang bumalik ng Pilipinas. Ayaw ho niyang magtago. Okay? Gusto ho niyang harapin kung ano mang yung kaso na kanya hong haharapin. Although paulit-ulit po niyang sinasabi na wala hong jurisdiction ito pong International Criminal Court. Okay? So yun po. Yun yung masaklap, Meron pong mainstream media na naging purveyor of fake news. Alright? So ito, malinaw man ito na fake news ito dapat ang gagawin po ng GMA po dito mga kabida, balikan nila yung kanilang source. Tapos, pagsabihan po, bakit ka
bigay sa amin ng maling impormasyon. Bakit nyo kami sinunog? Tuloy, nakuryente po kami, ano? Oh. Ang masaklap lang po dito Kasi para bang pag mainstream yung magbalita, wala akong problema, parang credible. Pero kung vloggers, yung maglabas po ng balita, maglabas po ng kanilang opinion, which is sa tingin siguro ng gobyerno na kontra sa kanila, fake news na yun, ano? Oh. Ang perception kasi natin, mga kabida, pag sinasabi pong mainstream media, parang gospel truth na po yung balita po nila, no? Lahat po na inilabas po nilang balita, gospel truth. Meaning, totoo na po yun, ano? Wala hong halong pagkakamali, ano? Yun yung medyo hindi yung magandang perception. Kasi unang-una, yung gumagawa po ng balita dyan sa mainstream media, tao lang po yan. Okay? Subject to mistakes po yun. Okay? May mga pagkakataon na nagkamali talaga itong mainstream media, ano po, no? Kasi tao lang po yung gumagawa. Alright? Kaya alisin po natin yung hindi ho magandang perception po, mga kabida, na pagbalita mula sa mainstream media, totoo na po yun. Hindi. Dapat tayo mismo, marunong ho tayong kumilatis, ano? Kung totoo ba yun o hindi. Diba? So, anong masasabi po ng TRICOM ho dito, mga kabida, no? Dito ho sa balitang ito. Sunog na sunog po itong GMA dito Oh. Diba? Actually, itong post po na binasa ko po, no, na headline ng GMA, okay, mga kabida, post po ito, mga kabida, ni Mr. Bob Rance, no? 2 hours ago po yung kanyang post. Okay, babasahin ko lang po yung kanyang caption po dito. If it fits the administration's narrative, it's credible. If it challenges them, it's fake news. Kumbaga, kung yung information po, yung balita po na lumabas mula sa mainstream, pag fits po sa kanila, credible yun. Kumbaga, pag inline o aligned po sa kanila po, mga kabida, credible yon. Pero pag against po sa kanila yon, fake news yon. Alright? Ito yung gusto kong i-point out po, mga kabida, ni Mr. Bob Rances, ano? Ito, patuloy po tayo. Case in point, GMA News ran a headline claiming Duterte was denied asylum in China, but China's own foreign ministry publicly denied over receiving any asylum request, clarifying Duterte was in Hong Kong for a private vacation. So, yun. So, wala na pong pagkakaiba yung mainstream at saka yung mga vloggers, Kung tutuusin po, mga kabida. Minsan yung mga vloggers kumukuha ng balita sa mainstream. Diba? Kami, mga vlogger, yung aming source is mainstream. Kung nagkamali yung mainstream, patay din kami, ano? Kasi yun nga, yung source po namin, kaya kinukuha namin yung mainstream. Kasi ang perception kasi ng tao sa mainstream is, totoo nga yung, kumbaga, gospel truth. Kami, marunong kaming kumilates din Hindi kami basta-bastang pumick up po ng balita ng mainstream. Pagtingin ho namin, hindi totoo. Okay? Ito, hindi ko man ito pinick up. Actually, wala akong vlog dito. Ano? Kung titingnan mo yung mga previous vlogs ko, wala akong vlog dito. Kasi hindi man talaga ako naniniwala, no, dito sa balita nila. No? Kasi unang-una po, bakit hindi ako naniniwala po dito? Kasi unang-una, ito po yung argument ko Magkaibigan si Xi Jinping, yung China at saka si Digong. Alright? Alam po ng China kung gaano po binigyan po ng halaga ng Pilipinas, ito pong China. Nung time po ni former President Rodrigo Duterte, mga kabida. Kaya nga, nung nalaman ko po itong balitang ito na dininay, hindi ako naniwala kagad. Kasi ang nasa isip ko, bakit dininay?
Kung totoo ito, bakit dininay? Magkaibigan po itong dalaway. Kaya doon pa lang mga kabida, napaisip na po ako. Ang sabi ko sa sarili ko, ay hindi ito totoo. Hindi ako maniniwala dito. Kaya yun nga, hindi nga totoo. Kasi mismo yung Chinese Foreign Ministry naglabas po ng statement na hindi totoo ito. Wala hong aplikasyon, no? Ito pong si Digong sa China para ho sa kanyang asylum. Tsaka imposible naman po na hindi aprobahan po ng China. Kung sakali hong nag-apply po itong si Digong, imposible na hindi ho aprobahan yan. Kasi alam po nila kung ano yung malasakit po ni Digong sa China. No? Kung ano yung treatment ni Digong sa China, mga kabidad. Hindi yung ibig sabihin na ibinenta ni Digong yung Pilipinas sa China, kundi yung kanyang pakikitungo sa China is maganda. May magandang relasyon yung China at saka yung Pilipinas during his time. Okay? So, yun po, ano? Sana po, kung gumawa man po ng investigasyon ito pong TRICOM, sana isama po nila itong mainstream. Okay? Kagaya po dun ho sa balita po sa Davao. Umalma itong city government of Davao. Kasi ho, ibinalita po ng mga ilang mainstream media outfits po mga kabida na sangkot yung kanilang registrar's office doon ho sa illegal registration po ng mga Chinese national. Where in fact, hindi pala doon ho sa Davao City nangyari yon, ano? Doon pala sa Santa Cruz, Davao del Sur. Okay? Katabi lang po ng Davao City, ano? So, yan lang po, ano? Ang ibig ko lang pong sabihin dito, mga kabida, yung point ko dito is, kung hinahabol po ng gobyerno ito pong fake news, hindi lang po sana i-single out yung mga vloggers. Pati rin yung mga nasa mainstream media, dapat po, magkaroon po ng monitoring ito pong TRICOM, no? Itong Tri-Committee po ng House of Representatives po, mga kabida. Kasi suportado ko po yung ginawa po ng TRICOM yung pagsupil po ng fake news. Kasi aminado tayo na may mga fake news talaga, no? Na lumabas sa iba't ibang mga social media platforms, ano? Okay, pero yun nga sabi ko, huwag ho nating i-single out, hindi lang po vloggers, pati yung mga mainstream meron pong fake news. Okay? Ito, example na po ito mga